na manghingi kayo, bibigyan ko kayo. O nasa inyo kung gagamitin nyo, di ba? Hindi nyo na kailangang hindi nyo na kailangang magreklamo sa akin na scammer ako. Ako na nga yung tumutulong eh. Yun. Gawa lang tayo medyo. Sabay na natin sa pagluto. Ay, grabe. Not feeling well ako ngayon. Not feeling well. Maghahapon sa trabaho, parang yung nilalamig ako na ewan. Ano yung pakiramdam ko, iba. Kaya lang, kailangan pumasok. Kasi, rito, ang tawag dyan? No work, no pay. Kapag hindi ako pumasok, wala akong sahod. Sayang eh. Saka mahaba naman yung mahaba yung bakasyon itong weekend. Very long weekend. Gamitin natin yung bacon na pinamigay ni Maple Leaf. Nakakadami-dami. Ito, binigay kay Jasmine. 2 ganito karami. Ang dami. Not feeling well ako kagahapon. Grabe. Alam ko yung feeling ng trangkaso eh. Kaya alam ko tatrangkasuhin na ako kagabi. Buti na lang umabot, nakauwi. Sobrang katin ng lalamunan ko. Magsisipon yata, kaya gano'n. So yun, hindi gusto ko lang i-discuss yung tungkol sa Meron kasing nag-message sa akin sa WhatsApp kasi 'di ba nga alam niyo, namimigay ako ng resume, yung CV. Merong isang nanghingi sa akin. Tapos binigyan di syempre binigyan ko. Ngayon, bakit daw gano'n? Siyempre marami nang nanghihingi sa akin eh. Marami na nanghihingi sa atin. Marami na tayong binigyan ng CV. Nasunog na yata yung sibuyas. Sabi niya, bakit gano'n? Ang dami daw mga personal information. Raw ako? Scammer daw ako. Sabi ko, bakit scammer? Yun naman, yung pinamimigay ko na CV, pwede mo naman talaga siyang gamitin na mag-a-apply ka sa yung mga pan-direct hire. Pero usually yun para sa mga sa mga agencies natin sa Pilipinas. Kasi yun yung yun yung ginamit ko yun yung ginamit ko sa pag-apply sa staff house, saka sa staff house saka sa FMW. Ang nirereklamo niya, bakit daw ang daming information? Sabi niya, akala ko ba hindi ka pwedeng maglagay ng mga personal information sa pagka mag-a-apply ka sa Canada? Ang sabi ko naman sa kanya, oo, ganun. Meron talagang mga ganong resume na CV, yung hindi na kailangan ng masyadong extensive yung mga personal information nilalagay mo kapag nandito ka na sa Canada. Yung mga usually na nag-a-apply kasi galing pa dyan sa Pilipinas, syempre kailangan nila ng information mo kasi applying ka as international skilled worker eh. So kailangan pa rin nila ng mga information na yun. Saka yung sinasabi niya, bakit daw kailangan bakit daw kailangan nakalagay yung age? Kailangan naman talaga ilagay yun. Nakakatawa lang kasi, tinawag niya pa akong scammer. Nakampo siya. Kailangan pa ba magtawagan tayo ng ganun? Ako namimigay lang ng actually, pwede nyo namang i-google na lang yung resume na kung gusto nyo talaga yung Canadian format. Ang dami sa Google, sa totoo lang. Ang importante kasi sa paggawa mo ng resume, yung nilalaman ng resume mo. Saka doon sa pinamimigay ko naman, lahat ng information naman yun, kailangan din talaga ng mga employer saka ng agency. Na-trigger lang kasi ako na, sinabihan ba naman ako na scam? Scam daw ako, scammer daw ako. Kasi hindi mo naman maano yun na peke yun na hindi totoo yung pinamimigay ko kasi nga effective naman siya. Tapos yung mga binigyan ko yun na mga nag-direct hire, may mga nag-message na sa akin na napansin naman talaga yung application nila, nagamit yung CV ko na pinamimigay. So anong kaso? Nasa inyo na lang yun
na manghingi kayo, bibigyan ko kayo. O, nasa inyo kung gagamitin nyo, di ba? Hindi nyo na kailangang, hindi nyo na kailangang magreklamo sa akin na scammer ako. Ako na nga yung tumutulong eh. Scammer pa ako. Saka, paano mo kung matatawag na scammer? Eh, wala naman akong hiningin pera sa'yo. Diyan na ba mga scammer ngayon? Binigyan ko kayo ng libreng kahit ano para ma-scam ko kayo. Hindi ko magets. Nag-rant lang ako. Kasi na-trigger talaga ako. Sinabi niya na gano'n. Ngayon Wednesday. Gusto ko sana lumabas kaya lang -10. Lamig. Mahaba ba yung bakasyon nyo dyan sa Pilipinas? Dito meron kaming very long weekend. Simula Sabado, Linggo, tapos 25, 26, wala rin pasok. Meron kaming onting salo-salo sa 24 ng gabi. Para naman kahit pa paano ma-celebrate natin ng maayos yung Pasko. Yung nga pala, yung sa mga nag-aano sa akin na nagsasabi na yung sa pinost ko tungkol sa UK, mas maganda niyan i-research yun ng maayos. Sabi kasi ang tawag doon, hindi raw yun applicable sa mga butcher. Ano yun, parang ito pagkakaintindi ko ano yun, all across sa mga sa mga minimum paying jobs. Kailangan nilang taasan daw yung salary cap ng mga international skilled workers. Ano yun, hindi lang parang ang exempted lang doon yung mga healthcare workers eh. Pero sa spring pa, sa April pa malalaman kung ano yung talagang mismong saklaw ng balita. Yung mismong saklaw ng law na yun. Doon pa lang malalaman kung sino yung mga exempted, kung affected, kung ano yung mangyayari sa mga nandyan na sa UK. Yung mga yun, abangan pa natin yung magiging balita kasi may mga pinanood din ako ng mga vlogger sa syempre sa UK. Affected din talaga sila. Parang nalulungkot nga sila kasi nga kung kailan nakuha na nila yung family, buti na lang nakuha na nila yung family nila kasi pagka yung nagkaroon daw ng increase yung kailangan pagka family sponsorship, mas imposible na makuha yung pamilya nila. Buti na lang nakuha na nila. Ang talagang pinoproblema na lang nila, yun nga, yung salary cap, salary increase. Kung tataasan ba yung sahod nila, pauuwiin ba sila? Bang, hirap ng gano'n. Nandun ka sa ibang bansa, tapos ang ganda na ng trabaho mo, no? Kumikita ka na ng maayos, tapos biglang ganyan yung mangyayari. Ay, nakakalungkot. Wala lang. Pinapaba ko lang yung video eh. Mamaya, papasok ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Kailangan kayanin. Long weekend naman eh, makakapagpahinga ng maayos. No? Ilang muna. Yun na. Tapos na yung niluluto ko eh. Ay, nako. Like, share, subscribe, yung mga ganun. Alam nyo na yun eh. Yun na, paalam.